Kahit na itong Converge Fiber Excess ay pinahanga ang marami dahil dito sa pagkapanalo nila kontra sa Magnolia, may balita pa na magpapalakas pa ito ng lineup at ang isa daw sa gusto nilang makuha ngayon ay itong si Kai Balungay. Kung hindi kayo masyadong nanonood ng mga laro ng Phoenix, isa sa pinaka-impressive na big man ngayon itong si Kai Balungay. Sa height nito na 6'7 or 6'8 ay maganda ang fundamentals nito, sabi nga nila. At para tong Jamie Malonzo maglaro pero mas consistent. Ang isa pa itong si Kai Balungay, nakikita natin magiging bagay ito dito sa Converge Fiber Excess lalo na at na-injure na naman itong si Justin Arana. Kaya sa tingin ko pwedeng-pwede itong si Kai Balungay dito sa Converge at ang ipapalit nila dyan itong si Pau Villonar at sasamahan nila ng isang second round draft pick. Kaya mukhang bagay na bagay ito at pwedeng-pwede itong gawin ng Fiber Excess. Kung sakaling makuha ng Converge Fiber Excess itong si Kai Balungay, lalaki yung chance talaga nila na sila ay makapasok dito sa at least semifinals. Pero sa tingin ko kayang-kaya nila umabot ng finals o kaya mag-champion. Depende kung anong magiging laro nila kontra dito sa San Miguel, TNT at sa iba pang mga malalakas na teams. Pero ngayon, syempre kung makukuha nila si Kai Balungay, mas lalaki yung chance na magagawa talaga yan nitong koponan ni Coach Delta Pineda. Kaya isa yan dito sa pinag-aaralan ng marami na pwedeng mangyari. Magdedepende na lamang syempre yan kung ano yung magiging sitwasyon dito at kung paano nila i-handle yung ganitong klaseng sabihin nating mga negosasyon. At syempre hindi naman yan kagad-agad ibibigay ng Phoenix Fuel Masters. Pero kung pala rin itong Converge Fiber Excess at makuha si Kai Balungay at ang kapalit si Pau Villonar, sa tingin ko magiging isa yan dito sa pinakamagandang moves na magagawa ni Delta Pineda. Nababanggit natin yung mga major moves, mukhang ito San Miguel ay nagpaplano ng Grand Slam. Siyempre, maaga pa yan. Pero mukhang ngayon pa lamang daw ay gusto na nilang mag-ready para sa isang Grand Slam. At alam natin malakas itong kanilang All-Filipino lineup. Kaya naghanda na raw sila dito sa second conference kukuning import si Benny Boatwright. At baka dito naman sa third conference daw ang kunin nila ay itong si Miles Powell. Para masabi natin na magiging talagang sabi natin pang championship contender na SMB. Kahit sabihin pa natin na undersized itong si Miles Powell. At least doon sa Governor's Cup, 6'5 ang height limit. So hindi naman masyadong madedehado sa height itong si Powell. Plus marami namang big men dito sa San Miguel Beermen. Kaya nga kung talagang seryoso itong San Miguel dito sa pagpaplano ng Grand Slam, hindi na ako magtataka kung talagang isasama nila ang dalawang nabanggit na players dito sa kanilang lineup sa Commissioner's Cup at sa Governor's Cup. Mukhang determinado daw talaga itong SMB na gawin ito dahil sa tingin nila baka ito na yung huling pagkakataon na mabibigyan nila ng tsansa itong si Junmar Fajardo para makuha yung inaasam nilang Grand Slam. Alam natin na medyo mahirap talaga maka-Grand Slam. Ang TNT nga sinubukan last year, hindi nila nagawa. Kaya pipilitin talaga yan ng SMB. Kaya nga ngayon, ito talaga pinag-aaralang mabuti dito ng San Miguel kung paano gagawin nila. Kaya as it is, itong San Miguel ay kinakailangan siguro na maging isa doon sa mga teams talaga na magre-ready pagdating dito sa ganyang sitwasyon. Kung sa bagay, madali lang naman yung sabihin nating maayos kung si Boatwright o kaya si Powell ang kukunin nila. Dahil kung pag-uusapan natin yung salary, kayang-kaya namang ibigay ng SMB kung ano man ang hihilingin ng mga nabanggit. Kaya itong si Alfrancis Chua, sigurado nagpe-prepare na yan para dito sa gagawin niya na pagpapalakas para sa San Miguel Beermen. Itong Barangay Ginebra daw, ayon dito sa mga lumalabas na reports, ay meron ng kinakausap na 7-footer para sumali dito sa susunod na draft at yan ang kanilang kukunin. Base doon sa mga reports, mukhang pinag-iinteresan daw ng Barangay Ginebra itong si Sage Tolentino. Kung sakasakali makumbinsin nila na sumali sa draft, syempre magiging number 1 pick yan at makukuha nila. Alam natin na may mga nagsasabi hindi pa naman guaranteed na number 1 draft pick yung sa Terra Firma, pero sinasabi ko na sa inyo, siguradong number 1 draft pick yung Terra Firma dahil palaging sunod-sunod na yung talo nila. Kaya talagang dito natin makikita na desidido itong Barangay Ginebra na makuha yung number 1 pick. Kaya nga sa Terra Firma pinili nila. At kapag yan ay nagawa ng Barangay Ginebra, talagang dito natin makikita na iba na talaga yung kanilang sabihin nating magiging pagpaplano sa next season. Kung si Sage Tolentino makuha nila, instant franchise player yan
na pwedeng pumalit na talaga dito kay Japet Aguilar. Ngayon, kung hindi man sumali sa draft itong si Sage Tolentino, wala namang guarantee na sasali yan. Pero kung hindi man siya sumali, nandiyan si Quentin Milora Brown. Yan, pwedeng kausapin ng Barangay Ginebra para sumali dito sa darating na draft. Magiging maganda talaga to para sa Ginebra dahil alam naman natin, isa yan dito sa mga sabi nating stand out o yung magaganda pinakita dito sa Gilas, Pilipinas. Kaya nga magiging maganda talaga to para dito sa Barangay Ginebra kung matutuloy yan. Kaya good news ito sa Ginebra kapag nakuha nila ang nabanggit na player, kung si Sage Tolentino man o itong si Quentin Brown. Ang maliwanag dito, ang Ginebra ay naghahanda na para dito sa kanilang future dahil alam nila na eventually itong si Japet Aguilar magre-retire din yan. So kinakailangan maghanda na sila nung pwedeng makuha ang kapalit. At alam din naman yan ni Coach Tim Cone. Kaya nga sa ngayon ay nagpe-prepare na talaga sila sa ganitong bagay. Samantala naman itong si Hollis Jefferson ay na-injure dito sa EASL game ng Meralco kontra do sa Macau Black Bears. Na-injure siya maaga pagkatapos hindi na bumalik, although naka-score pa rin ito ng 15 points. Nanguna dito si Romero at itong si Justin Brownlee naka 12 points at 10 rebounds para dito sa Bulls kung saan nanalo sila kontra dito sa Macau. Pero syempre kung ikaw ang TNT, ang magiging question talaga dito ay kung paano ang gagawin dito kay Ronde Hollis Jefferson. Kung syempre, ang sama naman ng lagay kung may injure pa to si Jefferson at hindi magagamit ng TNT sa Commissioner's Cup. Sa bagay, matagal pa naman yung Commissioner's Cup. Pero syempre, yan talaga iniiwasan nila, yung ma-injure, yung mga players sa ganitong klaseng torneo. Kaya nga, itong San Miguel, sabi nga nila, isa yan siguro sa dahilan kung ba't umayaw na sila dito sa EASL. Dahil kung maalala ninyo, nung naglaro dyan ng San Miguel, na-injure si Junmar Fajardo, hindi na nakabalik doon sa Commissioner's Cup. Kaya nga mukhang ito talaga magiging problema ngayon dito sa TNT kung sakaling ma-injure itong si Ronde Hollis Jefferson. Pero sa tingin ko mukhang hindi naman daw seryoso at parang precautionary measure lamang yung hindi nito pagbalik dito sa EASL game ng Meralco. Kaya nga kung sa bagay itong Meralco Balls sasahan natin na kahit naman nawala itong si Jefferson, at least ang dami pa nilang ibang import na kasama bukod dito kay Brownlee. Kaya hindi na kinakailangan siguro masyadong mag-worry dito itong Meralco pagdating dito sa ganyang sitwasyon. Sa panig naman itong si Ronde Hollis Jefferson, sa tingin ko hindi na yan maglalaro dito sa mga remaining games ng Meralco sa EASL at iuupo na yan para masiguro na siya ay makare-recover. Dahil syempre ang priority pa rin itong si RHJ at ang MVP group ay siguraduhin na hindi ma-injure si Jefferson pagdating dito sa paglalaro niya para sa TNT Tropang 5G sa Commissioners at Governors Cup. At bago tayo magtapos ay binabati natin yung ating mga regular na taga-subaybay katulad nila Mon de Guzman, si Malyari Mascarinas, Jonel Alagon, Katsakino Dukusin, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Michael D, si Anthony Alon, si Dexter Domer, Ireneo Salangsang at pati ng iba pa natin na mga viewer na nagpapa-shoutout. Magandang araw sa inyong lahat.